Hindi ka tinititigan ng isang sanggol, isang kindat mula sa Diyos. Walang kahit isang palihim na sulyap sa gilid. Yung matalim na titig lang na nakatutok sa'yo. Na may isa konsentrasyon na magpapamula sa sinumang matanda. Karamihan sa mga tao ay nakangiti, umaway. Gumawa ng mukha na umaasang may mapapagana. Ngunit ang mga neuroscientist magpakadalubhasa sa pag-unlad ng bata. Inilaan ang kanilang pananaliksik para maintindihan ang nangyayari sa loob talaga ng maliit na bungong ito, sa mga mahaba at walang kurap na titig na ito. At ang kanilang natuklasan, hindi lang nito binabago ang paraan ng pagtingin mo sa mga sanggol, binabago nito ang iyong pag-uunawa sa kamalayan ng tao. Magsimula tayo sa pinakahalatang teorya. Nakatitig ang mga sanggol sa mga tao dahil malabo pa rin ang kanilang paningin. Labo at ang mga mukha lang talaga ang bagay na iyon. Ang pinaka-interesante sa paningin, bukang logical yan, ang mga bagong silang ay mayroon talagang isa. Limitado ang paningin sa mga 20 hanggang 30 sentimetro ang layo ng braso at mukha mo habang karga sila. Pero ang problema sa teoryang ito, sa edad na 3 buwan, ang sanggol ay may sapat ng paningin. Kahit ano sa kwarto. Ang kisame, ang bintana, ang aso, ang tambak ng labada sa sulok. At patuloy pa rin niyang pinipili ang iyong mukha sa bawat pagkakataon ng walang pagbubukod. Hindi ito malabong paningin, kundi isang kagustuhan lamang. Nang suriin ng mga eksperto ang dahilan, ang kanilang natagpuan sa datos. Bagay na di inaasahan ng sinuman noong 2017, isang koponan ng Unibersidad ng Cambridge. Naglatala ng isang pag-aaral sa PNAS, isang prestihiyosong journal sa mundo. Tinukat nila ang aktibidad, brain function ng bata't matanda sa harapang ugnayan gamit ang functional spectroscopy. Sa malapit na infrared kung ano ang kanilang hinaanap, sinisync nito ang brainwaves. Ang diskubreng nanyagang pananaliksik ay tuwing nakatitig ang sanggol sa iyong mga mata. Kapag nangyari ang hitsurang iyon, ang brainwave merito, simula ng pag-synchronize sa liyom. Magkaparehong frequency at ritmo ang sabay na nag-a-activate sa dalawang utak. Sinubukan ang kondisyon habang nakatingin sa malayo ang isang matanda. Walang synchronization sa isang neutral na mukha. Bahagyang pag-synchronize? Ngunit ang pagtitig sa mata ng isa't isa, itig sa titing, nagawang neural cocking, ang pinakamalakas na mananaliksik na naitala kailanman sa pagitan ng dalawang individual na may magkaibang edad. Hindi lang basta nakatingin sa iyo ang sanggol mo. Inisynchronize niya ang kanyang umuunlad na utak sa loob. Ginagamit niya ang iyong aktibidad. Neuronal bilang isang uri ng scaffolding. Sa modelo kung saan mo maaring itayo ang sarili mo. Ang hitsurang iyan ang paraan ng utak ng tao. Turuan ng ibang utak ng tao. Maging tao. Pero dito, ito nagiging mas kawili-wili dahil hindi lahat tinititigan ng mga sanggol. Sa parehong paraan, mga mananaliksik mula sa paaralang medical ng Harvard nagsagawa ng isang mapanlinglang na simpleng eksperimento. Pinakita sa mga sanggol na 3 buwan ang dalawang mukha, isang estranghero at ang kanilang pangunahing tagapag-alaga. Mga sanggol, mas matagal nilang tinitigan ang mukha ng estranghero na tila pabaliktad hanggat hindi mo naiintindihan kung bakit. Mga siyentipiko sa agam kognitibo, tinatawag nila itong tugon sa paglabag sa mga inaasahan. Mas matagal na tumitig ang mga sanggol ang hindi pa nila lubos na nauunawaan. Ang hindi alam ay isang misteryo, isang bagong bagay. Hindi pa na proseso, no? Ngunit ang mukha ng 3 buwang gulang na tagapag-alaga, isa sanggol, gumugol na ng libu-libong oras sa pagsusuri ng mukhang ito. Bawat ekspresyon, bawat mikrogalaw, bawat pagkakaiba-iba sa tono, kapag tiningnan ka nila, ikaw ang kanilang punto ng pakikipag-ugnayan. Hindi sila nawala, sabi ng mga mananaliksik sa University of Washington, natuklasan na sa loob ng 5 buwan. Kayang makilala ng mga sanggol ang isang tunay na ngiti na may pilit ng ngiti. Sa ika-6 na buwan, binabantayan nila ang iyong emosyon, umili ng tugon. Ayon sa mga developmental psychologists, tinatawag nilang panlipunang pagtukoy. Mukhang takot ka, natigilan siya. Mukhang masigasig ka. Inaabot nila ito, tila kalmado ka. Tinititigan ka nila nang hindi kumukurap. Pagkuha ito ng datos, ang iyong sanggol ay gumagawa ng emotional map sa totoong oras ng iyong mukha at ginagamit ito upang i-calibrate ang kanyang sariling pag-unawa kung ano ang piyak at ano ang mapangamid. Di ka lang basta magulang niya. Ikaw ang external hard drive ng nervous system niya. Ngayon, kailangan kong ikwento sa iyo ang isang karanasan na hinusgahan ng ganito. Nakakagambala dahil nagdulot ito ng mga taon ng debate sa etika, sa psikolohiya ng pag-unlad. Ito ay tinatawag na still face paradigm. Dinisenyo noong 1975 ng Edward Tronick. Simple ang protocol sa Harvard. Isa,
Ang ina ay normal na nakikipag-ugnayan sa sanggol. Ngumingiti at nagsasalita siya. Sumagot siya na masaya ang sanggol na ikakasal na. Hinitigan niya ang mukha nito ng may buong atensyon. Pagkatapos, sa oras na iyon, ang ina ay nagkaroon ng isang ganap na blankong ekspresyon. Walang ekspresyon walang tugon, nakadilat ang mga mata, ngunit wala sa likod. Ano ang mangyayari sa susunod na 2 minuto? Ay isa sa pinakasinuring pattern ng kilos sa developmental psychology na napapansin ng sanggol. Sinusubukan niyang ibalik ang komunikasyon. Malaking ngiti, mga kilos ng daliri. Perpekto ang paggana ng bokasyonalisasyon. Wala talaga. Mas nagsisikap siya, mas malalaking kilos, mas mapilit na mga tunod. Wala pa rin. Sa loob ng wala pang 90 segundo, karamihan sa mga sanggol, magsimulang magpakita ng mga tugon sa stress na pisyolohikal. Tumataas ang cortisol, bumibilis ang tibok ng puso, ang ilan ay umiiyak, ang iba naman ay gumuguho sa emosyonal na paglayo na nakapagpapaalala sa kawalan ng kakayahan makagalaw ng ina. Kapag muling nakapag-ugnayan ng sina, mabilis ang paggaling ngunit hindi agad-agad. Narito ang konklusyon ni Dr. Tromit. Pagkatapos ng 2 dekada ng pag-aaral ng ito, ang mga sanggol ay hindi mga pasibong tumatanggap ng pangangalaga. Sila ay mga aktibong kalahot sa isa patuloy na emosyonal na pag-uusap. At nagaganap ang usapan ni halos buong mukha. Ang hitsura ay hindi paghanga. Hindi ito kalituhan. Ito ang komunikasyon sa pinakasimpleng anyo nito. Kinakausap ka ng iyong sanggol gamit ang kanilang mga mata. At kailangan mo siyang sagupin, may isang pangwakas na dimensyon sa lahat ng ito na halos walang sino man ang tumatalakay sa labak ng mga lupong ito. Akademiko at may kinalaman ito sa kung ano ang binubuo ng mga sanggol sa totoo lang sa lahat ng oras ng pagtingin. Lampas sa emosyonal na pag-uugnay, mga mananaliksik mula sa Departamento ng Agham ng Utak at Kognitibo ng NIT gumugal na mga taon sa pag-aaral ng visual processing sa mga sanggol at may natuklasan silang nagbabago lahat ng inakala nating alam nating sa pag-unlad ng katalinuha. Mga sanggol na tumatanggap ng edit nung magkakasunod na harapang interaksyon. Sa unang 6 na buwan, ibig sabihin, mga interaksyong napapansin ang kanilang senyales at ating tinutugunan, nagpapakita ng isa pag-unlad. Sinusukat ang mas malaking kahalagahan ng prefrontal cortex. Ang prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa pagpaplano, paggawa ng desisyon, emosyonal na regulasyon, at komplikadong pag-uugaling panglipunan, ang arkitektura ng kognisyon ng nasa hustong gulang. Para tingnan at balikan, literal na binubuo ang hardware na gagawin. Baguhin ang isip ng iyong anak sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa tuwing tinititigan mo siya, sa tuwing ginagaya mo ang ekspresyon niya, sa bawat oras na sumabik ka, sa nakikita mo sa mukhang mata niya, hindi lang link ang ginagawa mo, nasa construction ka. Ngayon, usap tayo tungkol sa babala. Dahil kung may mapapansin kang sanggol na hindi nakatitidik, na sistematikong umiiwas sa pakikipag-eye contact, sino ang hindi sumusunod sa iyong muka gamit ang kanilang mga mata, na parang nakakatingin sa iyo. Hindi ito katangian ng tao. Bawas o walang eye contact sa mga sanggol ay isa sa mga unang palatandaan. Mga nauobserbahan ng mga mananaliksik na uugnay sa hindi pangkaraniwang pag-unlad ng lipunan. Hindi ito nangangahulugang mayroong problema. Ang bawat sanggol ay umuunlad sa sarili nitong bilis. Ngunit malinaw ang mga pediatric neurologists dito. Isa, binabago ng maagang pagkilala ang mga resulta. Plasticity ng utak sa unang 2 taon ng buhay, hindi na muling aabot sa ganong antas. Ang isang intervention sa loob ng 6 na buwan ay nagbibigay ng mga resulta. Ang isang intervention sa 2 taon ay hindi na maaaring magparami. Kaya kung may isang bagay o kung wala ito ay tila kakaiba sa iyo. Magtiwala sa iyong kutob. Ikaw ang pinaka-eksaktong instrumento. Basahin ang mukha ng sarili mong anak. Ginagawa mo. Mula pagkasilang, kaya sa susunod na makakita ka ng sanggol sa kabilang dulo ng silid at ayusin mo. Tandaan kung ano talaga ang nangyayari. Sinusubukan ng utak niya na kumonekta sa utak mo. Ginagamit niya ang mukha mo para turuan kang maging isang tao. Ano makaramdam? Ano maunawaan kung ano ang ligtas at kung ano ang hindi? Paano mabuhay sa isang mundong puno ng ibang tao? Ang 15,000 taon ng ebolusyon ay hindi nagbigay sa sanggo ang kanyang malalaking mata. Bilog at kaakit-akit, ang kanyang mga mata ang pinakasopistikadong ugnayan. Hindi kailanman nabuo. At kapag ang isa sa kanila ay nakahawak sa iro, ang taning tamang sagot ay ang pagbabalik tanaw. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para makatuklas kang mas marami pang nilalaman na tulad nito.